Tinanong niya si Tommy Schiffer kung maaari ba siya nitong tulungang makahanap ng taong pwedeng tumapos sa buhay ng kanyang ina sa halagang $50,000. Pero tumanggi ito. Pagkatapos, biglang pumasok sa kanyang isipan ang malagim na ideya. Gusto niyang tapusin ang buhay ng kanyang ina sa loob ng hotel room. Ito ay ayon sa mga sinabi ni Heather tungkol sa kanyang ina. Pagpasok ni Tommy Schiffer sa kwarto ni Sheila, sa Century Hills Resort sa Bali natutulog ito. Dahil binigyan siya ng kanyang anak na si Heather ng gamot pampatulog. Pero ang totoo, may malay talaga si Sheila. Kaya lang hindi niya magawang sumigaw ng tulong o magtanong man lang kung ano ang nangyayari. Ang tanging alam niya ay hindi maganda ang nangyayari. Habang si Heather naman ay kalmadong pinagmamasdan si Tommy na dinampot ang isang mangkok na lalagyan ng prutas at hinampas sa ulo ni Sheila ng paulit-ulit. Pagkatapos, patuloy pa rin siyang binubugbog ni Heather at ng nobyo nitong si Tommy hanggang sa bawian na si Sheila ng buhay. Saka ay pinagputol-putol nila ang kanyang katawan at isinilid sa isang maleta. Nahuli sila ng surveillance footage na nahihirapan habang binubuhat nila ang maleta patungo sa isang taxi. Nang makita naman ng taxi driver ang dugong umaagos mula sa maleta, tumawag agad ito sa mga otoridad ng Indonesia at sinimulan ng mga pulis ang isang mabilisang investigasyon na humantong sa pagkakahuli ng isang buntis na 19 years old at nakulong sa loob ng 7 taon. Bakit nagpasya si Heather na tapusin ang buhay ng kanyang ina? Meron bang mga sinyalis bago ito nangyari? At ano ang nangyari pagkalabas niya mula sa bilangguan sa Indonesia? Ito ang buong nakakatakot na kwento ni Heather Mak at Sheila Von Wyss. Noong August 2014, sumakay sila Heather Mak, Sheila Von Wyss at Tommy Schiffer sa isang business class mula Chicago papuntang Bali, Indonesia. Ang isang ticket ay nagkakahalaga ng higit $10,000. Pero baliwala lang ito sa puntong yun dahil kayang-kaya naman ito ni Heather at Sheila at talagang gusto nilang ayusin ang relasyon nilang mag-ina. Hindi maganda ang mga bagay-bagay na nangyayari sa pagitan ng mag-ina sa nakalipas na 8 taon. Nawalan ng ama si Heather noong 11 taong gulang pa lang siya. At mula noon halos hindi na siya kilala ni Sheila bilang isang mapagmahal na anak. Ibang-iba na talaga siya. Pero ngayon unti-unti na siyang nagiging young adult. Maglalabing 9 na taong gulang na siya sa loob lang ng ilang buwan. Gusto ni Sheila na bigyan ng kanyang anak ng pagkakataong tulungan ng kanyang sarili. At nagsusumikap si Sheila sa pagpapanatili ng masayang mukha at pagpapasensya habang pinagdadaanan ng kanyang anak ang pagsubok sa buhay at hindi siya nawawalan ng pag-asa. Ang biyahe nila sa Bali ang naisip nilang paraan para mabago at maayos ang kanilang relasyon. At kahit nakikita ni Sheila ang mga masasamang ugali ng kanyang anak, ay pikit mata niya tong hindi pinapansin. Marahil ay ayaw niyang isipin na kaya siyang saktan ng kanyang sariling anak. O marahil ay talagang hindi niya inakala na kaya siyang tapusin ng kanyang nag-iisang anak. Noong 14 ang Agosto, nag-check-in sina Sheila at Heather sa Century Hills Hotel sa Nusa Dua, Bali. Pero hindi alam ni Sheila na pupunta rin si Tommy sa Bali. Nag-book din si Heather ng isang kwarto at isang tiket sa eroplano para sa kanyang kasintahan, gamit ang credit card ng kanyang ina na hindi alam ni Sheila. Nang malaman niya to, nagalit si Sheila. Pero hindi niya nalang pinagtuunan na ang labis na atensyon ang tungkol dito. Ang lahat ng ginagawa ni Heather ay kabaliktaran sa sinasabi sa kanya. Walang lakas si Sheila na kausapin ng kanyang anak noong mga araw na yon. Kaya bumaba na lang siya at nag-enjoy sa natitirang bahagi ng hapon nang mag-isa sa paligid ng maraming pasilidad ng resort. Nang gabing yon, bumalik siya sa kanyang silid dahil alam niyang naroon lang ang kanyang anak. Pero pagpasok niya, wala din naman silang gaanong napag-uusapan. Inalok ni Heather ang kanyang ina ng isang basong tubig at pagkatapos ay nakaramdam si Sheila ng isang malalim na antok bago siya tapusin ni Heather at ng nobyo nitong si Tommy. Pinagsisipa at binugbog ng magkasintahan si Sheila hanggang sa hindi na tumakahinga. Pagkatapos ay gumamit sila ng lakari para pagputol-putulin ang katawan ni Sheila at inilagay sa isang malaking maleta. Ang magkasintahan ay hindi sumakay ng taxi nung gabing yun. Basta na lang nilang iniwan ang maleta sa trunk ng isang taxi at tumakas. Tiningnan naman ng taxi driver ang maleta at nabigla siya sa kanyang nakita. Literal na napunuto ng dugo na umaagos papunta sa sahig ng kanyang trunk. Kaya't nagmaneho siya ng mabilis papunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Sa loob ng ilang oras, nakilala ang katawan sa maleta
bilang si Sheila Von Weiss at nakilala na rin ang mga tumapos sa kanya bilang ang kanyang anak na si Heather Mack at ang kasintahan nitong si Tommy Schaefer. Nakuha ng mga otoridad ang kanilang mga pangalan, larawan at edad mula sa reception nila sa hotel. Sa pagtatapos ng araw na yon, natagpuan ng magkasintahan sa isang budget motel, wala pang 1 milya ang layo mula sa resort. Agad naman silang inaresto at gumawa ng ingay sa bawat media outlet sa bansa ang pagkakahuli sa kanila. Pero hindi umamin ng dalawang magkasintahan, lalo na si Heather na gumawa ng isang mahusay na kwento. Sinabi niyang sobra ang kanyang pagkabalisa. Isang grupo umano ng armadong gang ang sumalaki sa kanilang tatlo at hindi nakaligtas ang kanyang ina. Kaya tumakas sila ni Tommy para sa kanilang buhay at nagtago sa isang motel. Pero bakit naman kaya hindi na lang sila tumakbo kaagad sa istasyon ng pulisya? Nang matrace ng mga detective ang kanilang mga cellphone, inilabas ng mga to ang isang digital trail. Masinsinang nagpaplano sina Heather at Tommy sa pagtapos sa buhay ni Sheila. Kalaunan ay kinasuhan sila ng unang antas ng pagtapos ng tao. At ang masalimuot na backstory ni Heather at Sheila ay dahan-dahang nalahad. Si Heather Mack ay ipinanganak noong 1995 sa Jazz Royalty. Ang kanyang ama ay si James Mack at isang sikat na musikero at kompositor mula pa noong 1950s. Ipinanganak si James Mack noong 1929 kaya't nasa 60s na siya nang magkaroon siya ng anak na babae. Ang ina naman ni Heather sa kabilang banda ay ipinanganak noong 1952. Si Sheila Von Weiss ay isang academic socialite at sa oras na ipinanganak si Heather ay retirado na siya at financially stable na rin. Kaya nakuha ni Heather ang lahat ng atensyon at suportang pinansyal na maaari niyang makuha paglaki. At ayon sa kapatid ni Sheila, pinuno ng pag-aalag at pagmamahal si Heather. Pero dahil sa katandaan ng kanyang ama, humantong ito sa isang serye ng insidente na tumatak sa batang si Heather magpakailanman. Noong 2001, nung nasa 72 years old na si James, ang pamilya ay nasa isang Royal Caribbean Mediterranean cruise nang si James ay nasugatan sa paa at pagkatapos ng hindi sapat na paggamot mula sa doktor ng barko, bahagyang naparilisa si James at nagsampa ng kaso laban sa Royal Caribbean. Pero tumagal pa ng ilang taon bago maabot ang isang kasunduan. Sa panahong ito, hindi na gumaling ang kanyang kalusugan. Makalipas ang ilang taon, na-diagnose si James na may colon cancer at sa panahon ng isang holiday sa Greece noong 2006, binawian siya ng buhay sa kanyang silid sa hotel kasunod ng isang pulmonary embolism. Naiwan naman sa kanyang inang si Sheila ang 11 years old na si Heather. Mula sa labas kung titingnan, tila maganda naman ang takbo ng mga bagay-bagay. Marahil dahil na rin sa pinansyal na kalagayan ng mag-iina, lalo pat nakatira ang mga to sa isang mansyon na hindi mahirap isipin na maayos at marangya ang kalagayan ng mag-ina. Pero ang totoo, mula nang mawala si James, nagbago ang relasyon sa pagitan ni Heather at Sheila at palala pa ng palala. Maraming mga bata ang nagsisimulang umarte sa kanilang teenage years, pero iba si Heather. Sinusuway niya ang mga utos sa kanya, hanggang sa puntong nagpapakita na siya ng mga palatandaan ng opposite defiant disorder. Ang mga taong ito ay sinisisi ang iba, kahit na sila ang may maling ginagawa. Tumatanggi sa anumang mga utos at nang iinis ng mga tao para lang makakuha ng atensyon at halos ginagawa ang eksaktong kabaliktaran ng lahat ng sinasabi sa kanila. Sa middle school, lumiliban na si Heather sa paaralan. Pagkatapos ay sumasama na sa maling grupo na gumagamit ng bawal na gamot, gumagawa ng karahasan at pagnanakaw. Kadalasan, ang ama ng pamilya ang malupit sa asawa o mga anak. Pero sa kasong ito, si Heather laban sa kanyang ina at sa kabila ng kanyang maliit na katawan, maaari siyang magdulot ng maraming pinsala at takot. Nabuhay si Sheila na palaging takot. Noong January 2010 halimbawa, 14 years old na no si Heather, nang suntukin niya at nabali ang bukong-bukong ni Sheila. At February ng sumunod na taon, nabali niya ang braso ng kanyang ina at pagkatapos ay inalis niya ang cord ng telepono para hindi ito makatawag ng tulong sa 911. At noong November 2012, binugbog niya ng husto ang kanyang ina na nag-iwan ng mga pasa sa kanyang mukha. Gayunpaman bagaman minsan nakakatawag si Sheila sa mga otoridad kapag hindi pinuputol ni Heather ang cable ng telepono, hindi rin naman ito magawang ipakulong ang anak. Hindi lang ang kapatid ni Sheila na si Debbie ang nakapansin ng ugali ni Heather
Dahil sinasabi rin ni Debbie sa kanyang asawa na nag-aalala siya sa buhay ni Sheila at palagi niyang kinakausap si Heather na huminahon. Hindi talaga nagbago ang pagkatao ni Heather, pero ang mga matatanda sa kanyang paligid ay patuloy na umaasang magbabago ito. Dahil iniisip nilang maraming mga teenager ang hindi nagre-rebelde sa kanilang mga magulang kapag binibigay sa kanila ang lahat ng kalayaan at ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Nakakalungkot o walang sino man ang mga nasa paligid ng matatanda ang nakaalam na naliligaw na pala siya ng landas. Noong 18 taong gulang na si Heather, nagsimula siyang makipag-date si binatang nangangalang Tommy Schaefer na 2 taong mas matanda sa kanya at nagmula rin sa isang solong magulang. Si Tommy ay nagkaroon ng mahigpit na grupo ng mga kaibigan mula middle school, pero nagsimulang lumayo ang grupong yun kay Tommy dahil sa pagsisinungaling nito sa mga kwento at palaging gustong palakihin ang konting mga away. Kung ang mga kaibigan ni Tommy ay hindi nagustuhan ang kanyang ugali, ano na lang kaya ang nararamdaman ni Sheila sa kanyang anak na nakipag-date sa taong tulad ni Tommy? Kaya't ligtas na ipagpalagay na gumuho ang mundo ni Sheila nang dalhin ni Heather si Tommy sa Bali gamit ang ninakaw na credit card ng kanyang ina. At ang mas malala pa ay buong pagmamalaking sinabi ni Heather sa kanyang ina na buntis siya kay Tommy. 2 bagay ang ibig sabihin nito para kay Sheila. Una ay nandito na ang kanyang anak sa sitwasyong ito. Kahit madali siya sa degree sa kolehiyo ay may pagkakataon pa rin ito. Pangalawa, ang magiging ama ng kanyang apo ay isang sinungaling at mahilig sa gulo. Alam ni Sheila na hindi maganda ang patutunguhan ng kanilang relasyon dahil hindi ito magiging mabuting ama sa kanyang anak. Buong gabing nag-away sina Sheila at Heather tungkol dito. Walang solusyon ang kanilang napagkasunduan. Hindi ipapalaglag ni Heather ang kanyang dinadala at hindi alam ni Sheila kung ano ang gagawin sa kanya. Hindi niya rin gusto ang pagnanakaw ni Heather sa kanya at ayaw niya rin namang mabugbog ni Heather. Pero hindi alam ni Sheila na walang saysay ang away nila ng gabing yon at hindi niya rin alam na plano na pala ni Heather at Tommy na tapusin ang kanyang buhay. Wala pang 24 na oras, natuklasan ng mga otoridad ng Indonesia ang sasamang text messages sa pagitan ni Heather at Tommy. Sa mga nakaraang buwan, binalak na ng dalawa ang bawat detalye sa pagtapos ng buhay ni Sheila. Nasabi rin ni Tommy sa isang kaibigan ang plano nila ni Heather na tapusin ang buhay ni Sheila 6 na buwan bago ang kanilang pagpunta sa Bali. Kaya't hindi alam kung paano naisip ng dalawang ito na hindi mahuhuli. Habang pinag-uusapan nila ni Heather ang pagtapos kay Sheila kasama ang isang kaibigan sa pamamagitan ng mga text messages habang nasa Bali. Hindi sila nagkikita ng harapan para pag-usapan ng mga detalye. Sa isang mensahe ni Heather, sinabi niyang susubukan niyang tapusin ang kanyang ina gamit ang kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos, sumunod naman si Tommy na may dalang fruit bowl na siyang ginamit nito panghampas sa ulo ni Sheila, habang unti-unting nahuhulog sa mahimbing ng pagkakatulog ang ginang dahil sa gamot na ibinigay sa kanya ni Heather. At sa huling mensahe ng dalawa, sinabi nilang pagmumukhain nilang nalasing si Sheila, nadulas at tumama ang ulo na naging dahilan ng pagkalagot ng buhay nito. Pero ang tanong, bakit nila binugbog si Sheila hanggang sa mawala nito ng hininga? At bakit pinagputol-putol pa nila ang katawan ng ginang? Pero kasunod ng pag-aaresto, kung titingnan ang reaksyon ni Heather, nasisihan ito sa atensyong nakukuha. Habang naguguluhan ang pamilya ni Sheila, hindi man lang nagpakita si Heather ng kahit kaunting pagsisisi. Tuloy-tuloy naman ang kanilang pagdinig. Sa napakaraming ebidensya laban sa kanila, hindi na makapagsalita sina Tommy at Heather. Gayunpaman, mas maluwag ang sentensyang kanilang nakuha kaysa sa matatanggap sana nila sa US. Si Tommy ay sinentensyahan ng 18 taon sa likod ng mga rehas, habang si Heather naman ay nakatanggap lang ng 1 dekadang pagkakakulong. Ayon sa kanyang mga abogado, nagpakita si Heather ng pagsisisi sa sandaling tinanong siya ng walang kamera. Pero mula sa kulungan sa Indonesia, patuloy siya nagkikipagbiruan sa mga gwardya, humihingi ng mga panayam at nagpo-post ng mga video sa kanyang social media. Pinayagan kasi siyang magkaroon ng isang smartphone sa loob ng bilangguan. Nagsalita rin siya ng lantaran tungkol sa plano niyang wakasan ang buhay ng kanyang ina. Sinabi ni Heather na naniniwala siyang ang kanyang ina ang tumapos sa buhay ng kanyang ama. Hindi malinaw kung yun talaga ang kanyang paniniwala mula nung 10 taong gulang pa lang siya. O kaya naman ay isang palusot lang dahil sa kanyang ginawang pagtapos sa kanyang ina.
isang uri ng dahilan para mapagtakpan ng kanyang ginawa. Pero walang naniniwala sa kanyang mga dahilan, lalo na't ang katotohanan tinapos niya ang kanyang sariling ina. Dagdag pa rito, ang kanyang ama ay nasa 70s na noong mga panahong yun, at nagdurusa pa sa malubhang sakit. Wala namang sinuman ang sumang-ayon sa kanyang mga katwiran. Isinilang ni Heather sa bilangguan ang kanyang anak na babae. At heto't kay nakandong ang kanyang anak at nagkikipag-away sa isang kapwa niyang preso. Pinahihintulutan din si Heather na palakihin ang kanyang anak sa loob ng bilangguan. At sinabi ng kanyang pamilya sa Chicago na mas gugustuhin nila na ang bata ay magkaroon ng mas normal at mas ligtas na buhay kasama nila. Noong 2021, pinalaya si Heather mula sa bilangguan dahil sa mabuting pag-uugali. Nagsilbi lang siya sa loob nang wala pang 7 taon. Pero hindi pa talaga siya lubos na malaya dahil nang makarating sa US, agad siyang pinusasan at kinuha ng mga FBI. Noong tag-araw ng 2023, umamin siyang nagkasala sa isang bilang ng pagsasabwatan sa pagtapos ng buhay ng kanyang ina. Nasintensyahan naman siya ng 26 years na pagkakakulong sa Chicago. Si Tommy naman ay naglilingkod pa rin sa kanyang sentensya sa Indonesia na posibleng mahaharap sa habang buhay na pagkakakulong kung makakabalik na siya sa US. Masakit isipin na akala ng magkasintahan ay kaya nilang tumapos ng inosenteng buhay ng walang kabayaran. Marahil ang estado ng buhay ni Heather na nakukuha ang halos lahat ng gusto ang nagtulak sa kanyang makakatakas siya sa kanyang ginawa. Nakakadurog din ng puso dahil hindi man lang siya nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi at sinubukan niya pang isisi sa kanyang ina ang krimen. Dapat nating malaman na ang mga taong dumaranas ng optional defiant disorder ang may posibilidad na sisihin ng iba para sa kanilang sarili mga maling pag-uugali. O marahil ay hindi na-diagnose si Heather ng mabuti. O kaya naman ay kailangan niya ng therapy o mga tabletas. Marahil ang kanyang mga maling pag-uugali ay mga sigaw ng tulong. Pero lahat ng to ay haka-haka lang. Sa kabutihang palad, matatagalan pa bago siya muling makalabas sa mga lansangan. Sana lang ay ma-rehabilitate na sila ni Tommy. At ang pamilya ni Sheila ay mamuhay ng normal na masaya sa labas ng nakakatakot na summer ng 2014. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.